Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Lysander Suerte. Retired general ito, kilala ko. Sabi lang niya, general problem. Isinare niya ang magandang article sinulat ni Morning Coffee Totes. Title is, Commentary, The Post is a Trap. Yung posisyon na inaalok kay General Torre ay isang patibong. Yun ang ito, sabi niya, the post being offered to Torre isn't a gesture of respect. It's a trap door, patibong. A way to remove him from the problem he represents without addressing the reasons he was removed in the first place. No institution can survive that kind of game. Letting him keep the rank without the seat breaks the chain of command. Giving him another post to make it all go away breaks the public's trust. And calling it normal breaks the point of having rules at all. This isn't how you fix things. This is how you bury them. Okay. So, ganito ang paliwanag. Medyo mahaba-haba itong article niya. I-summary ko na lang. Sabi ni Morning Coffee Totes, problema, habang nandiyan si General Torre, yung 4-star rank nasa kanya. Itong in-appoint OIC pa lang ha. By the way, ang ating PNP chief is just an OIC. Hindi siya full-time na PNP chief. Kasi, nandyan pa yung dating PNP chief na may hawak ng 4-star rank. So, problema. Hindi makagalaw masyado ang OIC dahil nandyan pa si General Torre. So, ang point of view ni Morning Coffee Totes is inopera lang nila ng posisyon sa civilian government para masolve ang problema sa PNP. Kaya kung tanggapin ni General Torre ang post na i-offer sa kanya, pwede nang i-designate as full-time PNP chief si General Nartates. So wala na problema. Ang problema ngayon si General Torre dahil yung post na ibibigay sa kanya is still within the control of the President. Kung ano man yun, di pa natin alam. Anti-corruption work daw ang ibibigay sa kanya. Will it be a task force? O will it be the presidential, yung inabulis na Presidential Anti-Corruption Commission? Bubuhayin ulit at ibibigay sa kanya. So, ano yan? Controlled ng presidente yung position na ibibigay. So, parang nakatali pa rin si General Torre. Kaya nga, sabi niya, it's a trap. Na hindi, it will not solve the problem at all. Okay, so ano ba siya? Ito, the offer. Offer. Instead of resolving the rank issue, the government floated a workaround. Gave Torre a new post. Somewhere else, higher profile, maybe even better optics. Ano kaya? Secretary of DPWH? NBI Director? The intent is obvious. Remove him from the police chain of command without forcing a demotion or early retirement. So, magandang strategy. And so far, so good. Kasi kung hindi nila offeran ng posisyon, pwedeng tagal si General Torre, hintayin niya ang
ang retirement niya March 2027. Ang tagal pa nun. Kaya wise move itong offer sa kanya na government post. Para it's a nice way of telling, sige na, umalis ka na dyan, mag-retire ka na, total may posisyon ka dito. Kung kakagatin niya, yun na. The intent is obvious. Remove him from the police chain of command without forcing an early retirement. Dress it up as lateral move. Make it look like he's being given something, not taken out of the picture. But this kind of post, okay, cabinet, advisory, special assignment, isn't a reward. Okay? So, malalim mag-isip itong si Morning Coffee Talks. And I agree. Hindi siya reward. It's a containment para kontrolado pa rin nila si General Torre. A political seat that exists at the pleasure of the president is not independence. It's a leash. Parang tali. Parang aso na natalian. The same man who led two politically risky arrests, Rodrigo Duterte and Apollo Kibuloy, is now being kept within reach quietly, carefully, through this post. Yung position na ibibigay nila. Not as a recognition, but as a control. Ang galing naman, oh. Ngayon ko lang ito na intindihan nga, ano? So, ito ngayon, hintayin natin ang desisyon ni General Torre. Sa ngayon, nasa stage pa siya ng reflection. Nagmuni-muni. Nag-leave na siya ngayon. Pahinga. Relaxing. Habang nag-isip, ano ang tatanggapin o hindi? Stay put sa PNP kahit walang posisyon o mag-early retirement. So, okay, abangan natin. Good luck kay General Torre. Sana kung ako ang inyong tatanungin, kung anti-corruption yung ibibigay sa kanya, lalo na kung i-revive nila yung Presidential Anti-Corruption Commission, kung ako si General Torre, tatanggapin ko. Kasi kailangan na mayroong independent body, independent commission na mag-investigate dito sa grabe sangkatutak na problema sa korupsyon, lalo na sa DPWH. Kung tatanggapin niya ni General Torre, I believe may tutulong siya para masawata o mabawasan ang korupsyon sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Mano Iking sa iyang tanom nga saging lakatan. So akong gibisita og na ako'y nakita nga iyang saging nga namunga naman di ang iyang saging lakatan, oh. Muna ni ang namunga nga iyang saging lakatan, so dagan gyud ang iyang bunga. O karon na napod ko sa saging lakatan ni Manoy Boy. So nagabuno siya sa putas. Muna ni siya ang putas. So kining iyang saging lakatan ni Manoy Boy, isa na ni katuig og 8 ka bulan. Muna ni ang una niyang tanom. So karon kaluoy sa Ginoo naa na bunga. Oh. So naa na gyud bunga sa iyang saging lakatan ni Manoy Boy. Kaluoy sa Ginoo namunga na gyud ang among mga tanom nga saging lakatan. So nalipay gyud mi. So muna sad ni ang hapit na pod mamunga nga saging lakatan ni Manoy Boy. So mga dagko na gyud. Kay kadtong una niyang tanom namunga naman karon. Og karon gawa sa pagpananom ilang manoy sa unang tanom nila nga lakatan, so karon nananom pod sila og kape. So muna ni ang ilang kape nga isa pa ka bulan.
ug karon maupod ni ang gitanom ni Manoy Boy nga isa lang kapunuan nga kape. So wala pod ni niya ginaabunuan apan namunga. Oh, makita nato nga dagan gyapon siya og bunga. Nagpasabot nga maayo gid ang kape dinhi sa amo agyod. Mat sa Ginoo Oo. sa nagsuporta sa among pagpananom Mm. na makahuas mi kansod. Salamat kay nang. Salamat sa